Faith and work. Dapat po ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nakikita at ipinapakita po natin sa magawang bunsod ng pag-ibig. Yan po ang hinahanap sa atin ng Diyos kung bakit na tayo iniligtas. Na ang pananampalataya ko kay Kristo, ang pananampalataya nyo kay Kristo, ipapakita natin yan sa pamamagitan ng mga gawang bunsod po ng pag-ibig. So, ngayon pong umagang ito ay titingnan natin yung pong value ng work in the new creation. Ano po ba ang halaga, importance, value ng pagtatrabaho natin bilang mga Messiah people, bilang mga sumasampalataya kay Jesus bilang Panginoon? Now, ang normal view po sa trabaho ay ito. Work is a necessary evil na kailangan natin gawin para i-provide po ang mga needs natin at ang mga wants natin para ipambayad ng mga bills, i-fund natin o tustusan po natin ang ating lifestyle. Yan po ang karaniwang view sa work. Necessary evil yan. Masama ang trabaho pero kailangan nating magtrabaho kasi wala tayong pambayad. Kaya kailangan mo magtrabaho kahit na mahirap, masama, bunga yan ng curse ng Diyos. Kaya kailangan natin magtrabaho para meron tayong pantustos. Now, pag ganyan po ang view ng isang tao sa trabaho, nawawala yung value ng work. Kaya ang nangyayari, ginagawa na lang natin yung enough nating dapat gawin para siguro sa mga nagtatrabaho dito, you work enough para hindi kayo i-fire ng inyong boss. O kaya, ayaw nyo yung overtime, ayaw po ninyo yung mga working long hours kasi counterproductive yan. At doon, karamihan po sa mga nagtatrabaho ay faithful lamang sila sa kanilang boss, sa kanilang supervisor, hanggang wala silang nahanap na ibang trabaho mas balik ang sweldo. Ganon ang view ng karamihan po sa pagtrabaho. Pero bilang mga sumasampalataya po kay Jesus, bilang Mesiyas, tagapagligtas, ngayon ay Panginoon natin, kailangan pong mabago ito kung meron po kayong ganyang kaisipan. Kailangan pong ang pananaw natin sa pagtatrabaho ay hindi ganon na isang necessary evil. Now, kung titingnan po natin, dito po sa present passage na binasa natin, pinapakita po dito ni Apostol San Pablo na siya ay nagbibigay ng value sa work. No? Kung titingnan po ninyo, yung pong mga salita, katagang ginamit ni San Pablo para bang toxic, para bang napaka-severe. Biruin mo, sinabi niya, mga kapatid, sabi niya, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad. Parang talagang katoxic, no? At ayaw sumunod sa mga turong ibinigay namin sa inyo. Very toxic, very severe. Okay? Doon sa verse 10, sabi pa niya, noon pa mang kasama ninyo kami, ganito na ang utos namin sa inyo, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Very severe. By the way, tip ko po sa mga magulang. Kung meron po kayong anak, ayaw maghugas ng pinggan, ayaw maglinis ng bahay, ayaw magayos ng kanyang kwarto, pag inuutusan mo, nagdadabog, i-quote nyo sa kanya yon. Ayaw mo magtrabaho, sabi ng Biblia, yung ayaw magtrabaho, hindi kakain. Bigyan ko sa inyo kung di yan magtrabaho. Now, very severe. Mahigpit. Parang, bakit po ganon si Apostol San Pablo? Well, tulad po ng sinabi ko sa inyo, dito pinapakita po sa atin ng apostol ang value ng work. Napakahalaga ng pagtatrabaho kahit na Kristiyano ka, lalo na pag Kristiyano ka. Okay? Okay, dahil po, yan ay isang bagay na hindi natin dapat ikahiya. At ang tamad, sabi nga, huwag pakainin. Yung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kasi merong value ang work. Mamaya, titingnan po natin isa-isa yan. Now, bakit po ganun si San Pablo? Bakit ganun ang kanyang utos dito? Parang napakahigpit. Well, kasi po, previously, inutusan na po niya ang mga taga-Thessalonica tungkol po sa pagtatrabaho. Pero parang
yung pong utos niya ay hindi sinunod. At masama pa dito, naging worse yung naging sitwasyon dun sa Thessalonica. Kaya po, ganun si San Pablo, ganito ang senaryo dyan eh. Sa Thessalonica po kasi, si San Pablo at saka po si Silas, sila po ay talagang mahigpit na inopose, kinalaban sila ng mga taga-Thessalonica nung sila'y nangangaral ng Ebanghelyo. Kaya po, inuutusan niya itong mga Thessalonica, yung mga kababayan nyo ayaw nilang tanggapin ang mabuting balita. Ngayon, ipakita niyo sa kanila ang mensaheng yan by working. At the same time, yung pong mga kaibigan, mga kapitbahay po ng mga Kristiyano doon sa Thessalonica, sila rin po ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya sinabi ni San Pablo, ipamuhay niyo ang mensahe ng Ebanghelyo para wala silang maibintang sa inyo. Para hindi nila masabi na ang pananampalataya kay Kristo ay kinukonsinti niya yung katamaran at yung palaasa. Kaya ganun si San Pablo. Okay? Ganun po ang kanyang damdamin dito kasi mahalaga yung pagtatrabaho. Kaya nga po ganun, parang matindi siyang magsalita dito. Now, para po ipakita yung value po ng work bilang Messiah people, pansinin natin, si Pablo po ay nagbigay nga po ng stern commands at pinaalala po sa kanila yung kanyang naging work ethic nung siya'y nandoon. Hindi ako nakikikain sa inyo. Pag meron akong, may karinderya dyan, kumain ako dyan, sasabihin nyo sa Apostol, libre ka na, tiway ka na, it's on the house. Hindi pumapayag si San Pablo. Hindi, magbabayad ako para bigyan sila ng halimbawa. Bagamat meron siyang karapatan na bayaran ang kanyang serbisyo dahil siya nagtuturo, pero si Pablo, para hindi po siya magmukhang palaasa at bigyan ng halimbawa ang halaga ng pagtatrabaho, hindi siya nagtitiway. Okay? Nagbabayad po siya. Kaya dito po, gusto nating tingnan ngayon, bakit po ba mahalaga yung trabaho as Messiah, new creation people? That's the topic. Bakit po mahalaga para sa atin bilang mga sumasampalataya kay Kristo ang pagtatrabaho at bilang new creation people? There are three things. Una, we should value work because work reflects God's image in us. Yan po una. Ang pagtatrabaho po, hindi po yan parusa ng Diyos sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Kasi merong wrong belief eh. Sinasabi nila, kaya naman nagtatrabaho yung tao ngayon, dapat hindi naman nagtatrabaho talaga yan eh. Kaya yan parusa yan. Kasi sinuway nila ang utos ng Diyos, kaya ngayon nagtatrabaho tayo. That is wrong. Maling belief po yun. Okay? Ang totoo po ay ito. Ang Diyos po, nilikha po niya tayo na tao in His own image. Sa kanyang sariling larawan, sa kanyang sariling wangis. Yan po ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Para saan? To manage His creation. Okay? Para po tayo ang mga laga sa kanyang nilikha. Okay? Sa Bible po, sa Genesis chapter 1, matapos pong likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, at pinuno ng Diyos ng mga bagay-bagay ang langit at lupa, yung dagat, pinuno ng Diyos. Ito po ang sinabi ng Diyos para makita nyo bago po magkasala ang tao laban sa Diyos. Sabi po sa Genesis 1, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, sa lahat ng mga hayop, maging maamo, mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang babae at isang lalaki, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Now, pansinin po ninyo.
Ang tao po, tayo, nilikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis sa isang layunin na tayo ang mangangalaga sa kanyang nilikha. Hindi po yan curse. Yung pagtatrabaho po natin, hindi yan sumpa ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Para po, i-work natin yung kanyang creation, i-manage natin ang kanyang creation to make it fruitful, to make it productive. Yung mga puno, magbunga. Yung mga bulaklak, mabulaklak ng magaganda, mababangong bulaklak. Yung mga siguro yung damo, kailangan nakakat natin yan para manicured ba. Okay? Gusto ng Diyos, pagandahin natin ang kanyang creation. And that requires work. So hindi po yan sumpa. Kanya po, yan ang dahilan. Kaya po, when we are working, we are reflecting God's image in us. God is a creator. He is creative. He is good. So, as people who were created in His own image, we represent Him in His creation. Napakaganda po ng layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Kaya po sabi diyan, anuman po, sabi niya, sila'y ang mamamahala, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi ng Diyos. Kaya po anuman pong traits natin, anuman pong kagalingan natin, anuman pong abilities natin, yan po ay binigay ng Diyos para i-fulfill natin ang mandate. Okay? Yung galing mo, yung creativity mo, yung maarte ka, sabihin, maarte ka. Hindi. Part yan ng creation ng Diyos sa iyo. Kaya ka maarte. Kaya yung pagmamatch mo ng kulay, minsan hindi ka satisfied. Because you want to create things. That's where you were created for. Okay? Kaya po, dito makita natin, sa Genesis din, para po ma-exercise natin yung dominion na binigay sa atin ng Diyos. Ano po sabi sa Genesis 2:15? Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Para po ipakita ng Diyos kay Adan, binibigay ko sa ito. Nagplant daw po ang Diyos ng garden at inilagay niya si Adan doon to manage the garden. Now, I want you to show this slide. Pakita niyo yung slide. Next slide, please. Tingnan po ninyo yung tao. Yung tao po, pansinin niyo, maging yung pagkalikha sa atin ng Diyos, nilikha po niya tayo to work. Hindi po para magpahinga. Pag nagpahinga ka, patay ka. Okay? Kasi nilikha ka ng Diyos, pansin nga po yung pagkalikha ng Diyos sa atin, our bodies are designed for work. Okay? For movement. Kikilos tayo, may paa tayo, may kamay tayo, may isip po tayo. These things, you and I are created like a working machine. Okay? It is designed for work. Tingnan nyo, may kamay, may paa, may ulo, may isip, may mata, may tenga, okay, may feeling. For what? For work. It is for work. In fact, nag-search po ako, okay, yung pong katawan natin, it will deteriorate pag hindi po natin ginagamit. Yung muscle natin yan, pag hindi mo ginamit yan, malulunto yan. Matutuyo po yan. Okay? Okay? Yung magkakaroon ng magi-stress ka pag lagi lang nakahiga. Wala kang ginagawa, lagi kang nakatihaya dyan, kiniklik mo lang yung TV dyan. Okay? Yung bang pagtayo mo, mahihilo ka. Okay? Sobrang tulog. Okay? Di pa po yan. Okay? Ang Diyos po, pansin niyo, nilikha po niya yung katawan natin with self-repairing abilities. Okay? Napansin ba niya yung katawan natin? Okay? Yung mga sugat, yung pong sugat natin nahihil. Okay? Yung pong mga buto raw po natin, pag nabali yan, kusay siyang tumutubo. Okay? Yung pong mga immune cells natin, pag mayroong umataking bakterya, lumalabas ang immune cells. Yung katawan natin, meron pong self-repair properties. In fact, yung pong utak natin, okay, alam mo yung sinasabi ng iba, pag tumatanda ka na, yung utak ko pumupurol. Alam mo ba ninyo ang sikreto para hindi pumurol, hindi kayo magkaroon ng dementia, hindi kayo magkaroon ng Alzheimer's, gamitin nyo ang utak. Kasi yung utak pala, pag ginagamit po pala yan,
nagkakaroon ng change. Nagkakaroon po ng yung new neurons yan sa ating utak at nagiging active uli. Okay? By the way, you cannot sell your unused utak. Okay? Hindi pwedeng, ito, benta mo, bilin mo yung utak ko, slightly used. Parang ganun. Wala. Okay? Walang slightly used na utak. Okay? Hindi po, wag kayong bibili slightly used. Okay? Kung bibili kayo ng utak, yung talagang gamit na gamit. Okay? Kasi nga po, ganun tayo nilikha ng Diyos. We were created to work. Kaya po, ang nangyayari ganito. Bilang tao po, pag ginagawa po natin yung mga trabaho natin faithfully, honestly, and excellently, maging yung mga humble works, okay, finufulfill natin ang ating purpose. Natutuwa po ang Diyos sa atin pag tayo po ay nagtatrabaho. Okay? Why? Kasi nire-reflect natin yung kanyang image. We are becoming like Him, like God Himself. That's who we are. Okay? Ganun po tayo. Much more. Ngayong new creation people na tayo. Much more. Lalo na po ngayong na kay Kristo na tayo. In the new creation, we are the new people of the new creation, na ngayon po ang Diyos, sa pamamagitan po natin, dinedemonstrate niya, sa pamamagitan natin, God is renewing and restoring His creation through us. Much more, mga kapatid. Kaya po, ito po ang mabuting balita. Ang Diyos po, He raised Jesus from the dead, and then God began His new creation. At tayo po, na kay Kristo ngayon, tayo ang mga unang binago ng Diyos. For what? To be part of the restoration and redemption of this world na sinisira po ng kasalanan. Kaya, anong tandaan natin? Work is not punishment. Hindi po yan parusa ng Diyos. Rather, ito po ay participation natin sa ongoing creation ng God. Yan po ang totoo. Kaya when you work, you're becoming like God. Okay? You're becoming, ngayon, anong tawag na? Anyway, wag na. Okay? Kaya po, we are participating in God's ongoing creation. Kaya po, ang work natin, it's not merely for economic purposes. Hindi lamang po para meron tayong pambayad ng bills, o kaya meron tayong gagastusin pag nagbakasyon tayo somewhere. No. Hindi lamang po yun. Of course, kasama po yun para magbayad tayo ng bills. Pero yan pong trabaho natin, it points forward to the renewal of all things by God. Nagpapakita po sa atin, God is renewing this world in Christ. Kaya ngayon, maintindihan natin kung bakit si Pablo. Parang very strict siya sa kanyang mga sinabi. Maintindihan natin yan. Okay? In-emphasize. Kaya sabi niya, alam namin sa inyo, sabi din po ni Pablo, bawasahin ko ulit, no? Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama ninyo. Hindi kami nakikikain kaninuman ng walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kaninuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Kaya po ang utos ni San Pablo, very stern. You are reflecting God's image. At huwag kang mahiyang magtrabaho. Alam mo, napapansin ko lang sa mga Pilipino sa baryo, minsan nahihiya yung iba magtrabaho. Nahihiyang walisan yung harap nila, may tain ng aso o kung ano yan, nahihiyang pulutin yung, para bang inaalipin pag nagtrabaho ka. Hindi tayo dapat mahiyang magtrabaho kahit na po humble yung work. Kasi yung iba, pag nagtrabaho ka, akala mo inaalipin mo, no? That is the wrong mindset. Rather, when we are working, when we are ginaayos natin ang ating paligid, we are doing what we were created for, to take care of this world. Okay? Pag may basura, pulutin. Pag merong dapat bak ng aso, huwag niyong pababayaan. Tapos, ang baho-baho na ng paligid, walang gustong, barado yung kanal. No? Umaapaw na yung tubig,
tanggalin lang yung bato. Para pumasok yung tubig, ayaw pa. Bakit? Ang isip kasi, alipin ba ako? No. Palitan natin yung mindset na yan. We were created to manage creation, so let's do it. And every time we do it, gawin yung with pride. Nag-ano kayo ng aso. Pakita nyong you're proud of what you're doing. Hindi ka nahihiya because you are representing God. By the way, si Pablo po, pansin nyo, yung utos po ni Pablo were punctuated by the authority of Jesus Christ. Hinighlight po niya yung utos niya by saying, ito yung sabi niya, mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Layuan niyo yung taong tamad sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tapos yung sa verse 12 naman, yung sa mga kapatirang tamad at ayaw magtrabaho, sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, maipit namin iniutos sa inyo, magtrabaho kayo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pinapunctuate niya yung command with the authority of the name of Jesus. For what? Well, ang ibig pong sabihin sa nakikita ko, bilang Panginoon at Hari ng mga sumasampalataya kay Kristo, gusto ng Panginoon maging productive ang bawat isa. Ayaw po ng Panginoon palaasa ang isang tao, lalong-lalo na ang isang Kristiyano. Ayaw ng Panginoon na maging palaasa tayo sa ating kapwa, sa nanay, sa tatay natin o kanino pa man tao. Gusto niya maging productive tayo. Kasi nire-represent po natin siya. Yun po yung una, work reflects God's image in us. Pangalawa, work gives us dignity. Yan po yung pangalawa. Yan po related din dun sa una, kasi kung ikaw ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis para i-manage ang kanyang creation, ang ibig sabihin niyan, when you are working, you are showing you have dignity. Meron kang dangal. Meron kang dignidad. Now, sa Psalm 8, okay, doon po sa Psalm 8, sineselebrate po ng psalmist ang Diyos sa kanyang pagbibigay ng dignidad o dangal sa tao. Na inonor po siya ng Diyos to manage His creation. Sineselebrate po ng Psalm 8 yan. Basahin ko sa inyo yung Psalm 8. Sabi po ng psalmist, ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa kaysa mga anghel ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ay ang iyong pinamahala. God honored us by giving us authority to work. Kaya po, when we are working, we are dignified. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong ikahiya yung magtatrabaho. Kahit na maliit na trabaho, huwag kayong mahihiya dyan. Ang dapat mahiya, alam niyo sino? Yung mga tamad. Palasa. Okay? Kaya nga po, dapat nating maintindihan yung sinabi ni Pablo. Hindi po kalupitan yon yung sinabi niyang ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Hindi po kahigpitan yon. Binabalik lamang po ni Pablo yung dignidad sa isang taong ayaw magtrabaho. Kasi pag ang isang tao po ayaw magtrabaho, nawawalan siya ng dignidad. Nawawalan siya ng dangal. Okay? Kaya po, ganun ang sabi niya. Ang ayaw magtrabaho, huwag niyong pakainin para mapahiya siya. Mahiya siya sa kanyang sarili at pag siya nagtrabaho, babalik niya yung dangal. Igagalang mo ulit yung taong yan. Okay? Hindi ba mapapansin mo yung iba? Maghapon naka-standby, uuwi. Anong pagkain? Okay? Sarap batukan no? Tapos lalabas ng bahay yun, naninigarilyo pa yun. No? parang nagaganong-ganon pa yun. No? Untahan lang na untahan. Walang dangal. Hindi mo igagalang yung taong ganyan. Pero pag nakita mo ang isang tao, nagsisikap siya, mahirap siyang tao, pero nagsisikap siya para umunlad, pansin niyo, gusto niyong tulungan yung taong ganyan, di ba? Kaysa doon sa taong tamad, ayaw magsikap, ayaw mag-aral, ayaw mag-cooperate sa magawaing bahay, gusto lang kumain, tapos paglabas, naninigarilyo pa yan, di mo alam kung saan galing yung sigarilyo. Siyempre, doon ihingi din yan. Okay?
Pero pag nakakita ka ng taong nagsisikap, gusto mong tulungan. Because ganun ka po tayong nilikha ng Diyos. Kanya po, bigyan ko kayo ng background. Bakit po ba naging tamad at palaasa yung mga Kristiyano sa Thessalonica? Yung ilan lang, hindi naman lahat actually. Kaya po nagkaganon kasi naalala nyo doon sa Book of Acts, naging culture po ng early church na namumuhay sila bilang pamilya. At doon po sa Book of Acts, makita natin yung mga Kristiyano po doon ay binebenta nila yung kanilang mga ari-arian at tapos ibinibigay sa mga apostol yung kanilang mga pinagbilan and then dinidistribute sa nangangailangan, lalo na yung mga balo, tsaka yung mga orphans, sinutulungan nila. They are living as a family. Ganon ang naging kultura po ng early church at yun nga po, si San Pablo rin, pag siya pumupunta sa mga Gentiles, ganun din ang nauso sa kanila. Nagtutulungan sila bilang pamilya. Ang problema ito, yung iba sinamantala. Nung maging Kristiyano sila, nakita nila, wala silang trabaho, so tinutulungan sila, pinapakain sila, ganito-ganito, tinatanggap sa bahay. Kaya yung iba, nakaisip, okay ito okay itong maging Christian Dahil din ako magtatrabaho. At darating naman si Lord Pag dumating na si Lord wala nang trabaho nun. Kaya ganun ang naging sitwasyon. Sinamantala nung iba yung kabaitan po ng mga Kristiyano. Kanya po, makita natin sa Bible, wala raw pong kinakapos yung mga Kristiyano noon. Pero nga po, naging bad culture po doon sa mga ilan. Kanya po, yun, ganun ang si Pablo po. Now, tingnan natin. Ano po ba ang bad fruits? Masamang bunga pag ang isang tao po, even Christians, become idle. There are two bad fruits. Una, idleness loses a person's dignity. Okay? Yan po ang, pag ang isang tao, tamad siya, kahit na Kristiyano po siya, ang unang bad fruit niyan, mawawala yung dignidad niya sa harapan ng iba. Alam po ninyo yan. Pag meron lumapit sa inyo, alam nyo, malaki pa yung katawan sa inyo kakatok. Saan galing? Taga-baliwag po ako. Sabi ko, anong ginagawa ito? Pahingi po ng konting tulong. Makita mo, malaki pa sa inyo galing pa ng baliwag. Layo. Ano ginagawa sa Kalumpit, baliwag? Paano ka nakarating dito? Yung iba, taga-Mindanao pa. Nawawala ng dignidad. Ayaw mong tulungan. Kasi walang dignidad. Pero tulad sinasabi ko sa inyo, pag nakita mo yung isang tao, nagsisikap siya, gusto mo siyang tulungan. Sa pag-aaral niya, gusto mong bigyan ng allowance, ganito. Pag nagsisikap siya, because may dignidad yung tao yan. Pangalawa pong hindi nangyayari, o bad fruit nito, the person becomes a liability and disrupts normality. Okay? Pansinin nyo, nagiging liability yung tao. Okay? Yung pabigat, palase. Okay? At ginugulo niya yung normal life. Alam mo yung normal life, tingnan po ninyo yung fourth commandment. Okay? Minsan na-emphasize natin yung day of rest, yung seventh day. Pero that is the only one day. Pansinin niyo yung Sabbath command, 6 days you will work, 1 day you rest. Minsan, ine-emphasize natin yung 1 day rest. Pero ang totoo po, doon po sa Sabbath law na yon, isang ine-emphasize din po yung work. Ilang araw ka magtatrabaho in 7 days? Ilang araw? 6. Ilang araw ka magpapahinga? 1 lang. Huwag niyong babalik na rin Okay. That's normal. Ang normal pong buhay natin, we work 6 days, we rest 1 day. That's the normal thing. Kaya pag ang isang tao, binaligtad niya o kaya 2 days work, 5 days rest, hindi normal yon, abnormal yon. Okay? In fact, yung pong salitang idleness, doon pong ginamit dito, sa English daw po, sa literal translation is out of order. Okay? He is out of rank. Okay? Yung tao raw tamad, ayaw magtrabaho, out of order siya. Kaya para daw siyang sundalong nagmamarsya, siya mag-isa. Nagmamarsya yung mga kasama niya dito, siya nagmamarsya doon. O kaya gagano. Out of rank siya. That's because the normal thing for a person is to work. Okay? Ganyan po yan. Kaya po sabi ni Pablo dito,
Sabi niya, binanggit kasi sa amin, ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag, ito pa yung maganda dito at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Swak na swak, no? Ang salita ni Pablo. Okay? Ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi makialam sa buhay ng may buhay. Sa English, maganda yan, hindi busy in work, kundi busybody. Okay? Okay? Yung pong busybody. Okay, alam niyo ibig sabihin na busybody? Yung mga nagmamagaling. Mga bida-bida. Yung may nanghahalo simyento dito, tapos gagano ganyan. Kung ako maghahalo niyan, hindi ganyan. Bida-bida. Kunwari may nagtatanim ka dyan. Mga bida-bida, ganyan. Kung ako magtatanim yan, hindi ganyan style. Mayroong marami pang bida-bida. Maraming sinasabi. Pag mayroong discussion, maraming suggestion. No? Tapos, siyempre gawin mo. Takot. Bida-bida yun. Mapapansin mo, ang isang tao, hindi siya busy, magaling. Yung magagaling na tao, yung mga walang ginagawa. Pag tinanong mo yan, laging may sagot. Okay. Alam na alam ko, ang isang tao, hindi siya busy sa kanyang ginagawa, maraming alam. Hindi siya focus. Jack of all trades. Wala siyang alam actually. Yan po ang tinutukoy ni Jesus. Busybody. Walang inatupag kundi ang buhay ng may buhay. Kaya ano po ang payo natin? Meron bang bida-bida dito? Wala sa Lord's Way. Masisipag po kayo. Actually, nung piniprepare ko ito sabi ko parang hindi pang Lord's Way ito. Masisipag ang mga taga Lord's Way Masisipag. Umuulad po yung mga nakakasama natin kasi masisipag po talaga kayo. Kaya medyo, sabi siya, hinay-hinay lang ako. Baka ano man, mga hindi pang Lord's Way ito. Kaya po ano ang payo natin sa mga bida-bida? Ito po ang sabi ni Pablo. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pag-ukulan ninyo ng pansin ang sarili ninyong gawain at hindi ang sa iba. Gawin po ninyo this week yan. Huwag kayong magbida-bida. Isipin po ninyo kung ano ang dapat nyong gawin at mag-focus lang kayo sa dapat ninyong gawin. Mapapansin po ninyo, marami kayong maa-accomplish. Pag po bumabalik na naman sa inyo yung pagbibida-bida, pigilan ninyo sarili nyo. At tupagin po ninyo yung trabaho ninyo. Suggestion ko po yan, makikita po ninyo, you will become proactive. The whole week you will become, marami kayong magagawa. Okay? Kaysa, alam niyo na, bida-bida. Huwag kayong magmagaling. Okay? Pakita mo yung galing mo sa mga ginagawa. Pakita mo yung galing mo sa production mo. Hindi yung mga sinasabi mo. Kaya po yan ang sabi ni Pablo. Sabi po, maghanap buhay kayo tulad ng itinuro namin sa inyo, dahil dito, igagalang kayo ng mga hindi mananampalataya at hindi na ninyo kailangang umasa sa iba. Igagalang daw kayo. Pag nagtatrabaho kayo, hindi kayo busybody, you are working, gagalang kayo ng mga tao. At hindi kayo aasa sa iba. Hindi kayo... So, in short, work is a gift from God. That's the message. Because work provides us opportunities to develop our skills, to be productive, and to contribute to society. Work provides value, meaning and fulfillment in life. Naalala ko po si Grace, isang thesis niya sa UP, nung po mag-graduate na siya, nag-i-interview po siya ng mga matatanda at napansin ni Grace ito,
mahalaga sa mga matatanda na yung buhay nila naging useful, naging significant. Na nung malakas sila, hindi sila tamad, kundi talagang nangalaga sa pamilya, naging useful sila. Napakahalaga raw po pala pag tumanda ka na, alam mong hindi ka umasa sa iba, naging productive ang buhay mo. Kasi ganun talaga eh. Yung bang iisipin mo yung naging buhay mo, naging productive ba ako? Naging mabuti ba akong magulang? Naging mabuti ba akong anak? Naging something like that. It's very important. Kaya po ang work is a gift from God to give us value. Okay? Kaya wag po ninyong to give us value. Now, ganito po. Sabi ko, meron. Ito pong susunod na talata, pang politician. Pang congressman. Okay? Pang senador. Basahin natin. Ephesians 4:28. Ang magnanakaw, sabi ko, tatawa kayo. Ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Now, pansinin po ninyo ang purpose ng marangal na pagtatrabaho. Anong purpose po ng marangal na pagtatrabaho? Hindi lamang po para sa sarili, kundi pansinin nyo, para din makatulong sa mga nangangailangan. Which is more noble. Because when you help other people with what you have, it is more noble. It gives value to you. Sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. Kaya the value of work is this. It gives you meaning. It gives you something to pass on to the community. Hindi lamang tayo mga consumer, kundi tayo ay contributor din sa mga nangyayari po sa paligid. Kaya po, yun po yung pangalawa. And then lastly, work participates in God's new creation. So una, work reflects God's image in us. Pangalawa, work gives us dignity. At yung pangatlo, work participates in God's new creation. Tinapos po ni Pablo yung kanyang mga kataga dito sa pamamagitan po ng encouragement. Sabi po niya doon sa mga nagtatrabaho at masisipag, sabi niya sa verse 13, para sa inyo mga kapatid, huwag kayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Sa ibang translation, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sa English, never tire of doing what is good. Ito po ay paalala na ang pagpapagal natin sa Panginoon ay hindi nasasayang. If you are now in Christ, work is valuable. Umaasa po ang Diyos sa iyo that you will contribute to the renewal and restoration of creation. Ikaw ay niligtas ng Diyos, hindi po para pupunta ka sa langit, maghintay ka na lang. No, you were created in Christ Jesus for good works, so that you will participate in God's work of recreation and restoration. Kaya po hindi nasasayang yung pong ginagawa natin alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Pag po nagwalis kayo dyan, sabihin nyo, in the name of Jesus, I'm sweeping the floor. Okay? Pag meron kang ginawa, I'm doing this in the name of the Lord. Okay? Hindi raw po yan nasasayang. Okay? Yan po ay may parte sa gawain po ng Diyos. Kaya sa 1 Corinthians 15:58, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bakit hindi nasasayang? Well, kasi po, lahat po ng ginagawa natin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yung ginagawa natin in faith, in hope, in love, bahagi po yan doon sa new world na ginagawa po ng Diyos na Kanyang ginagawa through Jesus Christ. Pag meron kang ginawa, Lord, I'm doing this because I believe in you. Lord, I'm doing this because I love you and I love my fellow men. Lord, I'm doing this because I'm hoping to serve you in this thing. Hindi raw po yan nasasayang. It is done for God's purpose. Kaya po lagi nating iniisip, ano pa ang gagawin ko for the Lord? Paggising mo sa umaga, Lord, ano pa pwede kong gawin for you? Ano pa yung pwede kong gawin to contribute to this renewal, to this restoration?
Lord, I am your servant, Lord. So I will do this. Kaya po, ganado kayo sa paggising. Hindi yung, ito na naman, umaga na naman, tatrabaho na naman ako. Traffic pa. Dadan ako sa Malolos, isang oras. Parang ganun ba? Para maiba yung ano natin, yung mga, pag inisip mo, Lord, I'm here to serve you. I'm part of your new creation. I'm going to do this in your name. Mas ganado ka. Mas ganado kang bumangon. Gagamitin mo ang isip mo, magkikreate ka ng mga bagay-bagay, ayusin mo yung schedule mo para marami kang magawa. Hindi ka bida-bida. Okay? So, yun po ang makita natin. Kasi lahat po ng gagawin natin sa Panginoong Kristo, sa pangalan ng Panginoong Kristo, tandaan niyo, it is done in faith, it's done in love, it's done in hope. They will be part of the new creation. Why? Kasi po, again, ulitin ko, ito po yung good news. Nung ang Panginoong Kristo po ay nabuhay sa mga patay, new creation began. Ang ibig pong sabihin nun, lahat po ng ginagawa natin, yung daily, ordinary work po natin, when it is done in Christ's name, will be part of the ongoing transformation of this world. Pag po naging masipag ka sa opisina ninyo because gusto mong ipakita sa iyong mga taga-opisina, this is a Christian. Okay, so that they will be one to the Lord. You are doing that in faith. Yan daw po, hindi masasayang yan. At pag po nakitang masipag kayong magtrabaho sa kapitbahay po ninyo, hindi yung bang, kahit na simple po yung bahay, pagandahin naman natin. Kahit na simple yung bahay natin, kayong wala masyadong gamit, pagandahin, linisin natin para pag nakita po ng mga kapitbahay natin, pumapasok sa bahay natin, sister, maliit yung bahay mo pero maganda. Mabango pa. No? Hindi yung pagpasok parang gusto mo na lumabas. Okay? Yung bang nakaka-attract yun. No? Yung bang pag nakita nila, ang bakuran mo, inaayos mo, something to be proud of. And when you're doing that in the name of the Lord, because you are part of this creation, hindi raw po yan nasasayang. Hindi yan nasasayang. In fact, yung pong ginagawa natin, sasama po yan sa ginagawa po ng Diyos. Okay? Alam niyo bakit? Hindi po totoo, pag dumating na ang Panginoon, sisirain niya ang mundo. Hindi po totoo yun. Susunugin niya mo, hindi po totoo yun. Ang nakasulat po sa Bible, pagdating ng Panginoon, yung pong mga ginawa natin para sa Kanya, they will be redeemed. They will not be erased. They will become part of God's eternal kingdom. Kaya po si Pablo, ito kanina ko lang na kagabi natutulog ko, parang itong verse na ito, kailangan isingit ko dito. Kaya po si San Pablo, itong payo niya sa mga taga-Korinto. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo doon. Ibig sabihin, when Christ will come back, lahat po ng ginawa natin sa Kanyang pangalan, they will stay. They will not be erased. Hindi yan ma-erase. Di ko nga alam dahil itong Lord's Way Church natin ito, it was built in love, in sacrifices, in service to the Lord. Ang ganda. Pagdating ng Panginoon, susunugin niya ito. Just, inisip ko lang yon. Parang hindi ko maisip na susunugin ito ng Panginoon. This will be restored, this will be redeemed. Baka kumidang bigla ito. Kasi hindi po aalisin ng Diyos. Okay? So, ano po ang application natin? 3. Una, work faithfully and excellently. Magtrabaho po tayo na may katapatan and do it with excellence. Tayong mga Pilipino, sanay tayo doon, pwede na yan. No. We should not be satisfied with pwede na yan. Hanggat maaari, kung kaya pa nating pagandahin, i-develop, do it. And when we are doing that, God is pleased. Natutuwa po ang Diyos dyan. Because we are using the mind that God has given us. Kaya work faithfully and excellently. Pangalawa, work to support, not to exploit.
Para po, nagtatrabaho tayo para maging blessing din po tayo sa iba. By the way, kahapon po, yung mga security natin dito ay tinuruan sila ng training ng MDRRMO tungkol sa crisis management. Ngayon po, marunong na mag-CPR. Okay? Marunong yan because sabi ko sa kanila, ito ang isang ministry na pwede natin gawin sa ating community. No? Magkaroon kayo ng skills training and then you do your best. Dapat maging blessing tayo sa community natin. So work to support, not to exploit. Pangatlo, see your daily labor as service to our Lord Jesus Christ. Sabi po sa Colossians 3, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance. As your reward, you are serving the Lord Christ. So, man daw pong gagawin natin sa pangalan ng Panginoon bilang paglilingkod natin sa Kanya. Why? Bakit po natin gagawin yon? Well, because we believe the gospel. Kaya po natin gagawin to dahil naniniwala po tayo sa mabuting balita. Anong mabuting balita? Well, ang Diyos po, tinupad niya ang Kanyang covenant promises nang isend po niya si Jesus as the Messiah para po palayain tayo sa ating kasalanan at palayain tayo dito po sa present evil age by dying on the cross. At siya po, si Jesus Christ, ang ating Panginoon, He was resurrected so that God will declare to us that He is Lord and Savior. At tayo po, lahat ng tao, inuutusan ngayon ng Diyos na magsisi, sumampalataya sa mabuting balita, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan, bibigay sa atin ng banal na Espiritu bilang tatak na tayo ang mag-i-inherit ng world na ito. Yan ang mabuting balita. Kaya natin gagawin ang mga bagay na ito dahil naniniwala tayo sa mabuting balita. Na ang Diyos, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang mga pangako, ibinigay niya sa atin si Jesus Christ. Para lumaya tayo sa kasalanan, lumaya tayo sa kasalanan ng mundong ito, at maging bayan tayo ng Diyos dito sa lupa at re-represent natin siya. Kaya tayo ngayon ay Messiah people. By the way, yung pong mga naniniwala kay Jesus as the Messiah, ang unang-unang utos na dapat po niyong sundin is get baptized. Magpabautismo po kayo. Kung naniniwala kayo sa mabuting balita na si Jesus ang Messiah, binigay ng Diyos para tayo'y lumaya sa kasalanan at sa present evil age, to show your faith, you are to be baptized. Yung baptism po, ang ibig sabihin niyan, you are now being incorporated in God's new people. Sinasama po kayo ng Diyos sa Kanyang bayan, sa Kanyang iglesia, sa Kanyang katawan. That's what baptism yun po ang isang kahulugan ng bautismo. Kaya po sumama po kayo sa bautismo. Meron tayong baptism class at magpalista po kayo nang sa ganun nga po ay mahanda kayo sa bautismo. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil sa pagkalikha niya sa atin ayon sa Kanyang sariling wangis. Meron tayong dignity. Meron tayong dangal. At maging tapat nawa tayo sa ating Diyos na lumikha sa atin. By doing the work that the Lord has entrusted to us, do it faithfully, excellently, as serving our Lord Jesus Christ sa gitna po ng mundong ito. Let's pray. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa dangal na ibinigay po ninyo sa amin na matapos po niyong likhain ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naririto, nilikha po ninyo ang tao ayon sa inyong sariling wangis at larawan para mamahala, para i-manage ang iyong creation, to make it fruitful, to make it more beautiful on your behalf. Kaya po, O Diyos, salamat po
At ngayon po, lalong-lalo na sa pamagitan po ng mabuting balita, ginawa po ninyo kaming people of new creation, people of the Messiah. The Messiah will one day inherit all these things that you have created, and with us, with Him, ruling and managing all these things. Salamat po, O Diyos, sa Holy Spirit na nag-empower sa amin para maging tapat po kami sa aming mandate, sa panawagan niyo sa amin. Naway maging tapat kami sa mga darating araw sa inyo. Maipakita namin sa mga tao ang aming pagiging anak ng Diyos, ang aming pananampalataya kay Jesus bilang Misaya sa pamagitan po ng pagtatrabaho naming may kaayusan, may excellence, giving our best effort in every responsibility na ibibigay po sa amin. Kaya o Diyos, maluwalhati ka sa aming mga buhay, simula po sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw. Sa pangalan po ni Jesus,